Shit! Okay. Ngayong, siguro nagbibigay ka na, diba? Gusto mo na, marami ka nang nalaman sa internet tungkol sa mga glow up issue na ito. At siguro, gusto mo nga rin naman mararasan ito, di ba? Gusto mo sigurong magbago dahil sa iyong senior year ng high school. Iibahin mo ang iyong personality mo at iibahin mo ang buong katawan mo para lang sa ibang tao, okay? Pero, unang-una, ano nga ba ang isang glow up? Ito ang sinasabi ng Google. Okay? A glow up is a slang term to describe a significant transformation, typically in physical appearance that is perceived as an improvement. Ngayon, kapag syunga-syunga ka, ito ang pagsasabi. Agad. Isang pagbabago na karanasan ay sa pisikal na itsura, tinitignan natin bilang mabuti o maganda. Okay? Ngayon, dahil nga ikaw ay isang lalaking nagbibinataan, ibang-iba yung glow up natin sa mga babae siguro. Makeup lang yan. Siguro mga foundation lang yan. Magmumukha lang silang cake. Pero nga ng mga nakikita mo sa tutorial, di ba? Nakakita mo karamihan ng mga babae. Makeup. Okay, hindi tayo ganun. Kasi kapag lalaki ka tapos mag-makeup ka, putang ina, hindi ka lalaki. Hindi naman sa sabi ko, pangit yun. Ngunit, hindi ka lalaki. At okay lang yun. Sasabihin ko sa inyo, ang ina ang hirap na glow up natin. Isang taon to, boy. Isang taon to, tol. Pero, kahit nga mas mahirap yung glow up natin, well, mas matagal naman yung glow up natin. So, sa kanila, mga isang araw, tanggalin mo lang, tapisin mo lang yung makeup nila, okay na yan. Wala ka ng glow up. Pero, ano nga ba ang mga steps para mag-glow up ka? Dinivide ko to sa dalawang parte. Physical na anyo at ang iyong aspa. I-explain ko ang iyong aspa. Pero unang-una, syempre, ang physical na anyo o ang iyong appearance. Okay? Ito yung pinaka-design ng iyong glow up. Which is, kailangan mo pumunta sa gym, okay? Kapag lalaki ka. Kapag binata ka, kailangan mong mag-gym. Ito yung magsaset aside, ito yung mag-iiba sa'yo kapag lalaki ka. Kasi karamihan ng mga lalaki, hindi naman yung mag-gym. Karamihan ng mga lalaki makikita mo mga payat o matataba. Kunti lang yung mga lalaking makikita mong maskulado. Yung mga nakikita mo lang ng taong maskulado, yung mga taong nasa gym. Okay? Ngayon, maraming ginagawa ang pagiging maskulado o pag-gym. Kapag martial arts ka, maraming positibo yun. Kapag pag-gym ka rin, maraming positibo yun. Mas konti nga lang kaysa kapag mag-martial arts ka. I-explain ko muna, okay? Pero unang magandang mangyayari kapag ikay nagtrabaho sa iyong katawan, una, syempre, gaganda yung katawan mo. Parang, ang golden ratio na ito ay mas malaki yung shoulder mo kaysa sa waist mo. Yung waist mo ay ganito. Tignan nyo na mas malaki ang aking shoulder kaysa sa aking waist. Hindi ko alam kung ano Tagalog na ito, okay? Ganyan lang. Siyempre, isa yun sa mga benepisyo. Pero ang muscle, hindi lang ito ang benepisyo sa pagpapaganda ng katawan. Nagpapaganda rin ito ng iyong mindset at ng iyong utak. Okay? Mag-iiba tingin sa iyo ng ibang tao. Yung iba, magtitingin sa'yo na, ganito ka. May mga taong may magpe-prejudice talaga sa'yo. Hindi na yun hindi may iiwasan yun. Yung ibang taong papangit yung tingin sa'yo kasi nag-workout ka kasi hindi ko alam, nakata sila. Hindi lang siguro sila komportable sa sarili ng katawan, kaya nagpapababa sila ng ibang tao. Pero, may mga taong magre-respeto sa'yo dahil sa katawan mo. Kasi alam nila, mahirap kunin. Mahirap kunin yung katawan na to. Mahirap talaga magka-six-pack. Siyempre, yung mga tao, nire-respeto nila yung mga mahirap kunin, katulad ng pera, six-pack, at iba pa.
Siyempre, hindi nila nire-respeto yung madali lang gawin, di ba? Siyempre, kapag isang matabang tao, same sila ng personality ng isang taong in shape o maganda katawan. Siyempre, iba yung pagtrato mo. Kasi yung isa, ginawa lahat ng makakaya niya para ibahin yung sarili. Tapos yung isa, utang ina, nakahilata lang. So, ganun. Maging ano ka, pagandahin mo katawan mo. Isa pang mangyayari doon, kapag pinakita mo katawan mo, ay magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Alam mo yun? Kasi, kapag, syempre, ilang beses ka na nakapunta sa paghihirap, hindi naman sa paghihirap na, ano diba, na poverty, pero sa paghihirap na physical. Mawawalan ka na ng pake sa karamihan ng bagay. Magiging confident ka na. Isa to sa pag-build ng confidence, ang pag-workout. Kasi kapag gumaganda yung katawan mo, mag-iiba na yung tingin sa ilang mga tao. Dahil doon, confident ka. Kakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Isa pa, syempre, mas marami kang chicks na makakakonect ko. Mas marami kang makakakonect chicks. Simento lang namin to. Okay? Yan. Legit lang. Ngayon, alam ko hindi lahat tayo may access sa gym. Hindi lahat tayo may pera para sa gym. Utang ina, ano yun? 40? 40 isang session para mag-gym, bro. Mahal. Mahal. Tapos kapag fighting gym pa, kapag martial arts gym ka pa, mas mahal, mga 250, 450, mga ganun. Hindi lahat tayo may pera para sa ganun, okay? Dahil doon, ang ginagawa ko na lang ay kumukuha ako ng yoga mat at ng resistance bands, okay? Yun lang ginagawa ko. Araw-araw, kada umaga, nag-yoga mat ako at nag-exercise kada umaga para ma-maintain ko ang katawan na ito. Okay? Kailangan nyo rin na itong yoga mat kapag wala kayong pera pang gym. 250 lang to guys. 250 lang. Mura lang to. Mag-invest kayo para sa sarili nyo para mag-iba ang tingin sa inyo ng ibang tao. Putang ina. I-improve nyo naman sa sarili nyo, boy. 250 lang. May link ako sa baba. May Shopee link ako sa baba kung gusto nyo. Yun na lang i-ano nyo. Resistance bands mas mahal. Pero, mas ano yung yoga mat? Mas maganda kapag yoga mat. Kasi, YouTube mo na lang, push up, mga abs, mga push-pull, mga ganun. Okay? Ngayon, pagkatapos na vlog na yan, ang sunod ay, kapag maganda na ang iyong katawan, panatingin sa'yo ng mga tao, may confidence ka na. Kailangan mo na matuto ng style. Ngayon, ano nga ba? Style. Oof. Style. Ang style ay hindi paggagamit ng bigay ng lola mo na Ben 10 t-shirt mula nung grade 6 ka pa. Okay? Style. Hindi yung style. Hindi yung style. Okay? Nakadepende to sa budget. Okay? Kapag in-skip mo yung workout routine, syempre kapag in-skip mo yung first step, syempre skinny ka or mataba ka. Kaya nakadepende pa rin sa katawan mo. Pero kapag yung katawan mo okay na, dapat gusto mo yung fitted para makita yung muscle mo. Okay? Mas maganda kapag fitted. Dapat 2/3 ang iyong paa at 1/3 lang ang iyong upper body. Yeah? 1/3 lang ang iyong upper body para mas bakat. Ngayon, yeah, yun yung gusto ko. Fitted. Para matuto ka pa ng iba katulad ng color shifts. Pero, sa akin ito naman, polo, okay na? Okay. Bili ka ng bagong damit mo. Okay. Ang sunod ay ang ina ko naman.
mag-toothbrush ka. Kailangan mo ng hygiene. Ko, mga tao sa school. Okay. 16 ako. Yung mga tao sa school ko, toothbrush na lang, inaano pa nila. Toothbrush na lang, boy. Toothbrush lang. Toothbrush lang. Eh, hindi ako pang mag-toothbrush. Ang ina, nakita ko yung ngiti niya, puro tartar. Ang ina, sino may gusto nun? Sino may gusto nun? Gusto mo ba nun? Kapag ngumiti ka, may tartar. Tapos yung mga tao, iba yung tingin sa'yo. Eh, hindi dahil may skill ka, kundi dahil sa tartar sa inyong ngiti. Gusto mo ba nun? Pero hindi. Kaya mag-hygiene ka. Kaya may hygiene mo. Ano mag-toothbrush ka? Bago ka pumunta sa school, syempre, pag ano ka, pag uh, comb your hair. Isa pa lang pang tip. Sa mag-toothbrush, pwede kang magmumog ng asin. Mumog ka ng asin. Kada araw. O kada gabi. Mumog ka ng asin para mawala ang iyong tata. Mumog mga 30 seconds lang yun. God, okay na. Kailangan gawin. Kaya matutog ka na. Kung alam, baka simple to sa tingin nyo, pero karamihan ng mga nakikita mo mga bata, hindi to ginagawa. Kaya kapag ginawa mo lang itong mga sinasabi ko to, iba na yung tingin sa'yo. Legit, iba na yung tingin sa'yo. Ginagawa mo lang to. Magpabango ka. Mag-deodorant ka. Okay? Lang. Mag-deodorant ka bago ano. Kapag may ano ka pa. Kapag may amoy, yung mga kapag pwede mo magkalamansi ka. Hatiin mo yung isang kalamansi. Pwede mo sa ano mo. Tapos mawawala na yun ng mga ilang linggo. Wala na yun. At yan. Yeah. Sa pang susunod na tip, magpagupit ka, boy. Pagupit ka. So, ang feeling ko nanay niyo ako eh. Pero karamihan ng mga to, simple lang to. Pero, di ka makakapaniwala kung gaano ka iba yung tingin sa akin. Simula nung ginawa ko itong. So, magpagupit ka. Kaya anong gupit ba yung gusto? Ako. Ano kasi? Pang ilang barbers na yun. Ang ina boy. Yung barbers boy. Nakailang barbers ka na. Hindi ka na tumigil sa barbers. Ang ina. Mula elementary pa lang, yan na yung gupit mo. Hindi ka na nagbago. Diyos ko Lord. Guys. Yeah. Tumigil ka na sa pagbabarbers. Wala tayo. Okay? Pwede ka mag-mullet. Kung trip mo. Pwede ka itong gupit ba? French crop ang tinatawag sa gupit na ito. Dapat nga may balbas pa ako dito. Nag-ahit ako, pasensya na. Ganito na kasi part ng hygiene, okay? Pag-aahit. Anyways, matuto ka ng mga art ng iyong facial structure. Sa akin, ako ay oval. Alam mo yung cheekbone ko? Cheekbone ko, yung cheekbone ko, ang pinaka mahaba. Yung baba ko medyo maliit. At ang noo ko medyo maliit. Kaya ako ay isang oval type, okay? French crop ako. Marami pang iba katulad ng putang diamond, square, pero i-research mo lang sa YouTube. Pero tumigil ka na sa pag-barbers. Hindi na maganda. Okay. Tapos na tayo lahat sa physical na anyo, sa appearance. Ayan. Pumunta na tayo sa kung paano ka, basta, o gumalaw,
yung mga bagay na hindi talaga mababago kahit ano na mangyari. Kasi habit mo na. Unang-una, na dinivide ko rin ito sa law court. Unang-una, body language. Pangalawa, kung paano kami salita o voice tone. Okay? Because, syempre, kapag may kausap ka, hindi, hindi, slight grin, tapos, kausap. So, chest out, ano, okay. Dapat, lalakad ka with confidence, okay? Nagawala sa sarili. Ano ba yung lakad ng taong nagawala sa sarili? Ang lakad ng taong nagawala sa sarili. Chest out, shoulders back, tapos yung chin up. Okay. Yung shoulders back, dapat. Pero konti lang. Ganun. Yeah. Yung naglalakad ng gano'n. Kapag naglalakad ka ngayon, mukha kang Discord mode. Gusto mo ba maging isang Discord mode? Putang ina, hindi. Discord. Okay, so kapag may kausap ng isang tao, make sure na umili ka, respeto ka sa kanila, syempre. May respeto ka sa opinion nila, o syempre, nakikinig ka. Medyo tumango ka. Kapag may naka-eye contact ka, tao. Simple. Simple. Okay? Baka weird sa simula, pero unti-untiin mo lang at okay na rin. Alam mo, weird din yun sa akin nung nagsimula. Ganun. Huwag yung... Takil, sino ka si Luffy? Ganun lang. Chill lang. At, ayun. Subukan. Baka hindi nyo napapansin. Pero hindi ko ito ginawa sa video. Yung vocals dahil sinusubukan ko maging entertaining. Anyways, kapag may kausap ka, alahanin mo, tapos ka o palagi sa loob. Palagi kang magtatapos sa loob. Hindi ka magtatapos sa pinakamataas. Tatapos ka sa pinakamababa. Eh? Para mas masculine yung mas mukha kang lalaki. Mas lalaki yung suso yun. Pangalawa, syempre, pag-alan mo, tanggalin mo yung mga tingin ko nire-report ka. May tinanong sa'yo, Lance, hindi. Pedro, magkano yung bag na to? Tapos sagot mo, 100 po. Pero kapag ganito yung sinagot mo, Pedro, magkano yung binili mo yung bag? Ma'am, ang bag na to ay 100 peraso. 100 pesos. 100 peraso. Mas maganda pakinggan, di ba? Kaysa sa una. Mas maganda pakinggan. Tanggalin mo yan. Karamihan ng mga tao hindi marunong magsalita. Hindi ba yung tingin sa'yo kapag marunong ka magsalita? Dahil na yung English, iba yung tingin sa'yo kapag nasa public school ka, sa medyo na area, medyo politics na area. Kapag marunong ka magsalita ng maayos, bigs ahead. Chill ka lang. Basta chill ka magsalita. Huwag masyadong mabilis, malakas, tatapos sa low note, at saka may pause. Ganyan. So, kapag kinumbay natin lahat ng body language, vocals, Pedro, magkano ba? Ma'am, masasagot ko kung magkano yung bag. Ang bag na ito ay 100.
Bakit 100 pesos mamama? Kasi binili ko ho ito sa latex. Ganyan, mag-improvise ka. Pwede mo yung gawin sa reporting, pwede mo rin yung gawin sa ano. Ano. Pero syempre huwag ka ganun sumupot. Wala ka, pakunti-kunti mo lang yung sa loob. Ay, we. Mula ako sa mali. Pangalan mo. Ito lang. Ito lang. Ngayon, lahat ng to, magpapadali. Lahat ng to, mapapadali lahat ng to. Kapag ginawa mo tong dalawang bagay na to, at yun ay, unang-una, mawala ka. Aring buwan. No contact sa mga lahat ng tao. Okay? Kasi, pagtapos yan, ginagawa kayo nila. Ano ginagawa kayo ng peso? Ano ginagawa kayo nila? Kasi, ang ginagawa ko, in-improve ko yung sarili ko, boy. Ganun ang ginagawa natin. Kaya kapag next time, nakita mo siya sa school, o kaya kung saan man, iba na yung tingin nila sa'yo. Kasi, ito na sa sarili mo. Iba na yung boss mo, iba na yung aspa mo, iba na yung tingin mo sa sarili mo. May confidence ka na. Marunong ka na magsalita. Marunong ka na magsalita sa harap ng mga tao nang hindi nagsasabi ng at marunong ka na rin. Mite. Yun lang mite. Yun lang. Yes. At pangalawa, pinaka-importante, papadali ko lang. Okay? Pangalawa, magdasalita rin. Magdasalita. Malaking kapangyarihan ang binibigay sa'yo. Baka hindi ka naniniwala pero palaging naka. Okay? Pagka mag-call, procrastinate, wala ka. Tumigil ka sa paglaro ng confidence na yan kasi wala naman yung dulot sa buhay mo. Kapag naging mythic ka ba, may nangyari pang maganda sa buhay. May natuto ka bang skill? Natuto ka maging mythic? Oo. Tapos wala na. Wala, di ba? Wala. Pero kapag natuto ka maging fighter, MMA fighter, kapag gumanda yung katawan mo, ano nangyayari sa'yo? Respect. Kapag natuto ka, pagsalita ng maayos sa harap ng mga tao, ano meron sa'yo? Meron kang respeto ng ibang tao. Tuto ka ng isang useful na skill. Pwede ka mapunta sa sales team. Kasi ang sales at sasalita ng maganda ay iisa lang naman. Isa lang yan. Okay? Pero lahat ng yan, at nang sinabi ko sa inyo, paarin niyang kwenta kapag. Okay? Paarin niyo. Kasi kayo palagi. Ngayong Sunday, ngayong linggo, punta ka sa church niyo. Nagpasalamat ka. Dito na. Salamat sa pag-nanood ng una kong video. Bye-bye.